Sa harap ng napakaraming usaping politikal, ito nga po, wag nating kakaligtaan yung nangyari na malakas na lindol, the big one, dyan sa Southern Mindanao. At ang findings ngayon ng DENR-MGB, kasi po baka madagdagan pa po ng kalamidad yung area na yan dahil po sa binabanggit ng mga siyentipiko na ang tawag dito ay artificial river damming. Atin po nga alamin ano ba ang kahulugan nito at papaano po ang paghahanda dapat ng mga komunidad kung sakasakali nga po nangyayari ito sa mga lugar po na nakaranas ng malakas na pagyanig. Makinig po kayo dito kasi ito po ay dagdag kaalaman at importante po sa atin. Taga saan man po tayo. Nasa linya ngayon si Dr. Kevin Garasa, ang Chief po ng Geohazard and Engineering Geology at Officer in Charge din po ng Lands Geological Survey Division ng MGB DENR. Good morning, Doctor. Magandang umaga po, Manong Ted, DJ Chacha, at sa ating mga tagapakinig. Salamat na marami sa panahon. Ano ho ba ang ibig sabihin ng artificial river damming, Doctor? Okay. So yung artificial river damming po, so ang konteksto lang po nito, bigyan natin muna ng konteksto. Nagkaroon ng magnitude 7 earthquake noong June 8 doon sa offshore Sarangani at naapektuhan po yung 4 na mga probinsya. So yung 4 na probinsya po na to ng Region 11 at Region 12, ito po yung Davao del Sur, Davao Occidental, South Cotabato at Sarangani. Ito po yung mga hardest hit provinces. So nagkaroon po ng mga tinatawag na earthquake-induced landslides. So ito yung mga landslide na na-trigger during the major ground shaking. So nung nagkakaroon po ng malakas na paglindol, may mga parts po ng mga mountainous regions po natin na nagkaroon ng tinatawag na mga earthquake-induced landslides. So dun po sa mga lugar na may mountain slopes, and meron kang river channel, mga ilog, yung mga landslide debris from the earthquake-induced landslides ay tumabon doon sa mga ilog. At nag-create siya ng tinatawag na artificial dam. So yung artificial dam po na yan, blinup niya yung daluyan ng ilog at dahil nagkakaroon po ng mga unti-unting pag-uulan, mga thunderstorm and rain showers, umaakyat po ng paunti-unti yung level ng artificial dam na yan. So yun po yung nangyayari. So ano po ang risk ng artificial river damming po na ito? Kapag na-breach po, ibig sabihin, unstable pa po yung mga landslide debris. Kapag na-breach yung artificial dam, pwede pong magkaroon ng flash flood or debris flow sa mga nearby communities o sa mga communities sa downstream ng ilog na yon or doon sa adjacent communities doon sa mga river channels. Okay, so sa wikang Filipino po, simply said, nagkaroon ng artificial na imbakan ng tubig sa kabundukan. Tama po yun. Opo. Ngayon, ito pong artificial na imbakan ng tubig na ito, dahil po sa ito po ay naging artificial lamang kumbaga sa nature hindi ito yung mga matitibay sa kapag po nagkaroon ng malakas na ulan o kahit na po mga pagyanig na hindi kalakasan, posibleng ito ay maipunan ng tubig, bumigay at ito ay magdudulot ng na naman flash flood o maging pagdaloy ng putik mula sa kabundukan po, Doktor. Tama po yun. So yun po yung tinitignan po natin. Ang tawag po namin dyan ay cascading hazard. So meron kang main hazard, which is yung earthquake-induced landslide, yun po yung nangyari ng lindol. At meron ka pa pong mga hazard na secondary or residual threats. So yun po yung mahalagang tignan natin kasi yung paglindol po, hindi naman siya tumigil. Ibig sabihin, marami pang aftershocks na nangyayari. So yung mga aftershocks po, mga minsan magnitude 5, ibig sabihin malalakas po na aftershocks ito na pwede pang mag-trigger ng mas malalaking disaster kapag hindi po natin napag-aralan ng mahigit. Okay. Sa inyo pong ginawang survey sa lugar po, Region 11 and Region 12, saan pong mga lalawigan o bayan yung nakitaan nyo nitong artificial river damming po, Doctor? So dalawa po yung tinitignan po natin doon sa may Sarangani area, Sarangani Province, yung munisipalidad ng Glan, Municipality of Glan. At dito po naman sa Davao Occidental, yung Municipality of Jose Abad Santos. So meron po kami, as of yesterday, may nakita po kaming 7 sa Glan at 7 doon sa Jose Abad Santos na mga river damming incidents
or features. Ito po nakita namin during earlier survey, ibig sabihin po gumamit kami ng helicopter, ng mga air Mm-mm. assets ng ating Mm-mm. Philippine Air Force para makita po natin saan ba yung mga lugar na merong artificial river damming. Or pumunta po kami dun mismo sa site, yung ground assessment, para makita at ma-assess po namin ang kondisyon ng area. Sarangani po lamang na lalawigan ang nakitaan po ninyo nitong artificial river damming incident Sarangani at Davao Occidental. at Davao Ano? Occidental. Okay. Sir, kapag po ganyan na identified ninyo itong mga lugar na ito, is there an engineering intervention para ho hindi ito maging imbakan ng tubig na nanggagaling sa ulan and eventually nga po ay magkaroon ng pagguho? Apo. So ngayon po bumuo yung Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, ang tinatawag na Technical Working Group. Mm. So yung DNR-MGB po, siya yung, and DOST FIVOX, sila yung main technical assistants na kapagbigay ng impormasyon. Pero katuwang po nila yung LGU, Local Government Units, at yung other national government agency katulad po ng DPWH para po magkaroon ng mga mitigating measures. Ano po ba yung dapat gawin para matanggal yung mga debris at hindi magkaroon ng landslide, dam, breach. So ngayon po, nagkakaroon po ng mga pag-aaral. So una pong pumasok yung DOST FIVOX at MGB doon sa ating area para makita yung sitwasyon. At papasok naman po yung, for example, DPWH naman para tignan ano ba yung dapat na gawin, appropriate action based on the scientific information. So yun po yung ating binibigay sa local government units, sa local chief executive para po sila yung magkaroon ng desisyon. Hindi lamang po dun sa engineering intervention, pati po yung tinatawag na preemptive evacuation, yung pagpapalikas ng mga posibleng mga komunidad na posibleng tamaan ng flash flood in case na magkaroon po ng landslide, dam breach. Opo, so yung nga po, kasi nga dahil po ang kagandahan po dito, maaga po itong na-identify at maaga din po magkakaroon ng babala no, sa mga LGUs, sa mga komunidad. Ilan po sa mga nabanggit po ninyo na mga identified na artificial river dam na ito ang merong komunidad sa baba? Apo. So yung tinitingnan po nating pito, actually pito doon sa Sarangani at pito doon sa Jose Abad Santos. As of yesterday pa lang po yan, Manong Ted, no? So ibig sabihin pwede pang madagdagan siya. Lahat po yan ay may mga immediate communities, mga communities adjacent doon sa, or katabi, or sa downstream din ng ating tinatawag na river channel. So lahat po yan ay may risk. Lahat po sila ay may mga communities na pwedeng maapektuhan. So 14 areas po yan tinitingnan natin. Opo. Kung meron na pong identified nga ng mga komunidad na pwede pong dalhan ng trahedya nitong mga artificial river dam na ito, dapat dyan ang inyong rekomendasyon, mandatory relocation, hindi evacuation, mandatory relocation. Opo, meron kami, Manong Ted, meron kaming mga areas talaga na sinabihan na po namin ng permanent relocation na. So kasama po sa assessment na ginagawa po ng DNR-MGB ay identification of not only temporary shelter para po sa mga affected ng lindol, kundi pati permanent relocation sites. Opo. So sa ngayon kasi nga nag-uulan doon sa area pero baka na naman po magtag-init, no? Kasi ngayon sabi ng Pag-asa, weird ang ating panahon, baka din po makaranas po ng strong El Nino in this part of the country. Ang problema diyan baka uminit, makaligtaan na naman ito. Itong nagbabadyang trahedyang ito. So ano ang tugon sa inyo dito nung LGU kung meron man doon sa permanent na na relocation nitong mga komunidad sa ilalim po ng artificial river dam na ito? Opo. Hindi lang po yung identification nung permanent relocation site ang mahalaga dito sa programa po na to. Kailangan nating mapaintindi sa mga tao bakit delikado yung ganitong mga conditions at mga features na nakikita po natin. Kasi yung awareness po ito yung pinakamahalagang driver para po ma-convince natin yung mga communities na lumikas o mag-relocate ng kanilang mga communities. So kasama po dun sa identification ng permanent relocation site, katuwang po ng local government units ay yung pagbibigay ng tinatawag na Information, Education, and Communication Campaigns or IEC. So bakit mahalaga na maintindihan po ito para po mapakilos yung self-involvement and
self-awareness ng mga tao na may kinalaman dun sa geohazards ay makuha nila at maintindihan po nila. I'm sure you're familiar with the Project NOAA, di po ba, Doctor, no? Yes po. Nila Ginoong Dr. Mangahas, no? Hindi ho ba sa Project NOAA ay meron na pong mga red zone, no? Yung mga lugar po na talagang bawal ang pagtira ng mga tao. Ito ho bang mga lugar na kung saan po nagkaroon ng artificial river damming? Sa Project NOAA ho ba, ano na ho ito? Danger zone na ho ba ito? I'm sorry, Mahar Lagmay pala. Go ahead. Maher Lagmay po. Si Dr. Maher Opo, Lagmay po ng opo. Project No. Mm. Opo. Ang ginagamit po naming mapa ay yung mapa ng DNR-MGB kasi meron din po kaming landslide maps na nag-identify. Yung mga red zones po, nandun din po yun sa MGB maps kung saan possible na magkaroon ng mga landslide dams. So, although yung Project NOAA po bilang isang tool na pwede rin pong gamitin ng local government at national government agency bilang reference doon sa mga scientific information. So lahat po ng scientific information either from the national government agency or from the academe, ginagamit po natin yan para matulungan at magbigay ng babala sa mga tao. So hindi ko po alam or hindi ko pa po na-check ngayon kung nagtutugma yung Project NOAA at yung aming assessment kasi po ang unang chinek po namin pinagtutugma yung aming existing map Opo. dito sa DNR-MGB. Oo. Pero kasama po yan sa mga references po natin at mga information na binibigay sa mga tao. Okay, tanging ano lang ho ba? Tanging pagyanig lang ho ba ang nagiging pinagmumulan po nitong artificial river damming o maging ang malalakas pong bagyo? Paano po, Tama Doctor? po. So yung mga landslides po, dalawa po ang triggers niyan. So earthquake-induced landslide at rain-induced landslide. So for example po, may malakas na bagyo at malakas na pag-ulan, pwede pong mag-trigger din po yan ng landslide at pwede rin pong magkaroon ng artificial landslide damming. Opo. So, nangangahulugan nga po na hindi lang pagyanig, pati nga po itong mga malalakas po na tuloy-tuloy na mga pag-ulan. Sa ngayon po, sir, patuloy pa rin po kayo sa pagsusurvey. Hindi pa ho ninyo tapos ang buong lugar po ng Region 11 at 12? Hindi pa po sir. Actually, today nag-deploy pa po ang central office kasi nung last week po ay ang mga teams ng regional offices po ng MGB, sila po ang nakadeploy sa ground para magsagawa ng mga assessment. Ngayon po, ino-augment na ng central office namin galing dito sa Quezon City. Nagpadalaw po ng 2 teams doon sa Davao at Sarangani para magkaroon po ng assessment hanggang next week. Kasi po napakarami pa po yung dapat nating makita at maraming communities ang dapat ma-warn dun sa mga residual threats po nitong nangyaring lindol. O yan. Ano ang suggestion nyo? Kapag ho ganyan na may mga komunidad at kakausapin pa, papaliwanagan pa, pag ho ganyan na hindi, kumbaga, matigas ang ulo. Kasi naalala ko din, may mga pagkakataon po na yung mismong lugar, nilalagyan na po ng sign eh. Meron na pong malaking babala doon na landslide prone area ito. Ano ho yung suggestion, Doctor? Opo. Sa local government code, nasa kapangyarihan po ng local chief executive talaga ng local government units na magpatupad at magpulis ng mga recommendations po ng national government agency patungkol sa geohazard. So for example po, nagbigay kami ng rekomendasyon ng permanent relocation sa isang site. Kaya pong i-impose yan yung forced evacuation, forced relocation, permanent relocation, dapat i-enforce po talaga ng local government units, ng local chief executive. Although nangangailangan po ng matinding political will para para magawa ito, ma-implementa itong mga rekomendasyon na to, pero dapat lang pumapaunawa sa mga communities at sa mga tao na ito ay para din naman sa kanilang seguridad. Okay. So, Chacha? Yes po. Doc Kevin, ngayon nga po kasi may mga pag-uulan. Gaano kadaming ulan o di kaya po yung mga aftershocks na nararanasan ngayon dyan sa Region 12 bago po bumigay ang isang artificial dam? Are there signs na dapat bantayan itong mga community dun sa baba? Opo. Ngayon po, pinag-aaralan pa rin namin kung gaano karaming ulan. Kasi po, ang napag-aralan pa lang po namin ay kung gaano karaming ulan ang pwedeng mag-trigger sa isang landslide. Pero kung gaano karaming ulan yung magkukos ng dam breach, yun po ay ongoing study pa po kaya tayo nagpa-deploy ng mga teams. Pero ngayon po, ang titignan natin actually ay kung merong mga paggalaw
So for example po, meron bang mga signs of instability o mga ebidensya na unstable pa yung lugar kapag nagkakaroon ng mga tension cracks, yung mga cracks, malalaking cracks na pwedeng ito po ay nagsasabi na unstable yung lugar, or meron kang mga paggalaw ng mismong material po na tumabon galing dito sa landslide, yun po ay indikasyon na unstable pa po yung lugar. Oo. So yun po yung mga dapat tignan ng mga communities at local government units. Oo. How about aftershocks po? Posible rin ang Yes. pagbigay ng dam dyan. Yes, tama po. Yung mga aftershocks po na yan po ay pwedeng mag-trigger pa ng mga paggalaw ng mga debris. So kaya po mahalaga, ang unang ginawa po ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, ng mga ahensya ng gobyerno, ay clearing ng mga landslide debris along the road, along dun sa mga river channels, kasi ito po yung mahalagang matanggal bago magkaroon ng mga response and mga recovery assessments po dun sa lugar. Ayaw natin mangyari, doktor, yung bibigay yung dam dahil ayaw po natin may mga maaberya dun sa mga community sa baba. Pero from the dam going down to the community, gaano kabilis po yung pagragasan ng tubig para din aware yung ating mga kababayan na baka as early as now, dapat umalis na po sila sa area na yon. Okay po. Yung bilis po pwede pong umabot ng, sabi nga po, ongoing yung study, so wala pa po kami definite na figures kung gaano posibleng kabilis, kasi depende po yan doon sa Dami mekanismo oo. ng paggalaw sa dami ng tubig, doon sa paggalaw sa flow ng water. So marami pa pong condition para po makompute yung flow ng possible material. Pero possible po na ito ay 1 kilometer per hour or 1,000 kilometer per hour. Yun yung mga tinatawag ng mga debris flow and debris Ang bilis avalanche nun. na Masyadong, very fast Opo. po na paggalaw. So minsan seconds lang po, hindi aabot ng minutes yung paggalaw ng mga materials po na yan. Kaya dapat po talaga na magkaroon, kung hindi po agad-agad na relokasyon, kailangan ng tinatawag ng forced or preemptive evacuation. Okay. Ito ho bang inyong findings na ito, dati na itong ginagawa ninyo? Ngayon lang ho ba ito? Kasi parang ngayon lang ho kami nakabasa nga na mismong DENR-MGB na po naglalabas nito. Matagal na po namin ginagawa po eh. In fact, yung aming National Geohazard Assessment and Mapping Program ay 20 years na po. Nagsimula po siya ng 2006 hanggang ongoing pa po hanggang ngayon. So actually, we are celebrating po the 20th anniversary of our Geohazard Assessment and Mapping Program. So kung maaalala niyo po yung mga malalaking landslide na nangyari noon, katulad ng Ginsaugon, yung disaster doon sa Davao de Oro, sa New Bataan, dati pong Compostela Valley, lahat po yan ay pinag-aralan po ng MGB through the National Geohazard Assessment and Mapping Program. So kami naman po ay nagbibigay ng impormasyon through the local government units, through the DILG at through the NDRRMC. So lahat po ng channels ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ay dinadaanan po natin sa pagpapaabot ng mga tinatawag nating Geohazard Threat Advisory para sa mga communities at para sa mga barangay. Pero yung Ginsaugon, after the fact na po yun. Yes po, yun yung nag-trigger po bakit natin sinimulan yung systematikong pag-aaral ng mga landslides and flood. Kasi yung Ginsaugon po, alam nyo, buong paaralan ang natabunan yan. Southern Leyte po yan. Napakalungkot na balita noon. Nagkaklase po yung mga bata, ay nawala sa mapa yung buong eskwelahan. Natabunan po ang mga bata at mga teachers po sa naturang paaralan sa Ginsaugon Elementary School. Anyway, so Doctor, yun ho bang mga pag-angat ng lupa sa karagatan, sakop nyo ba yan o iba ho ng mga departamento yon? Yung lahat po ng mga impacts ng earthquake po ay pinag-aaralan ng DOST PHIVOLCS. Although ang DNR-MGB or DNR sa kabuuan, pinag-aaralan niya naman po ano yung magiging implication ng pag-angat ng lupa na yan. Kasi kung alam niyo po na ang Sarangani Bay ay isang protected seascape. Ito ay protected area. So anong implication po ng mga pag-angat, ng mga geological process na to doon naman sa ating pagpoprotekta ng environment at ng ecosystem, marine ecosystem. So mahalagang pinag-aaralan po, hindi lang po ng DOST, pati po ng ibang ahensya katulad ng DNR. Ano yung mga epekto or mga impacts ng nangyaring 7.8 earthquake sa Sarangani. Okay, kailan po ang inyong next po na paglalabas po ng inyong study para sa ilang pa mga lugar na posible po na meron na hong nilikha na artificial river dam?
Tuloy-tuloy po ang aming paglalabas. Ngayong linggo po maglalabas kami ng another round of information para po sa ating mga local governments na affected. Through national OCD rin po maglalabas kami ng mga information kung nasan po yung mga lugar na yan. Opo. So makakaasa po kayo na maging available yung mga pag-aaral na yan through official channels. Yes, sir. And Dr. Kevin, kami po'y lubos na nagpapasalamat po sa DENR sa pagpayag sa panayam na ito kasi katuwang po ninyo ang aming pong himpilan, ang aming pong network para po sa pagpapalaganap ng informasyon na ito sa kaalaman ng ating mga komunidad. Salamat po, Doctor, sa uulitin po. Salamat po. Thank you. Dr. Kevin Garasa, ang pinuno po ng Geohazard and Engineering Geology. At siya pong OIC ng Lands Geological Survey Division. Ibig sabihin po siya ay PhD sa geology, mga kapatid. Isa pong siyentista. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.